Bakit ganito pa rin ang bahay? Nagpadala na ako ng pera. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Isipin, pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa Saudi Arabia, nagtrabaho ng walang pagod hanggang sa maging isang bilyonaryo, umuwi ka sa buwan ng Ramadan na puno ng pagmamalaki. Bawat buwan, nagpapadala ka ng milyon-milyong piso sa iyong probinsya. Ipinapalagay mo na ang bahay kubo ng iyong mga magulang ay naging isang matibay at komportableng istruktura. Ngunit nang huminto ang iyong sasakyan sa harap ng bahay na iyon, ang nakita mo lamang ay bulok na mga dingding na kahoy, butas na bubong, at isang madilim na lampara ng langis na nananatiling nakasindi. Sa loob, ang iyong asawa ay nakaupo sa sahig na lupa, nagpapakain sa iyong lola na malubha ang sakit. Nagsimulang uminit ang iyong dibdib. Dahan-dahang umakyat ang galit sa iyong ulo. Saan napunta ang napakaraming pera? Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa kwentong ito, isulat muna sa comment section kung anong bayan o probinsya kayo nanonood. Naway ang lahat ng nag-subscribe sa channel na ito ay pagpalain ang kanilang buhay, palawakin ang kanilang kabuhayan, pagalingin ang kanilang mga sakit, at ipagkaloob ang lahat ng kanilang kahilingan sa mundo at sa kabilang buhay sa pamamagitan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Ngayon, simulan natin ang kwento. Sa tahimik na gabi ng Ramadan, si Arman, isang matagumpay na bilyonaryo mula sa Saudi Arabia, ay umuwi sa kanyang probinsya nang hindi nagbibigay ng abiso. Nais niyang surpresahin ang kanyang asawa, si Sari, at ang kanyang lola na nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Ang mahabang paglalakbay mula sa siyudad patungo sa baryo ay naiiba sa karaniwan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong pagmamalaki at pangungulila na matagal na niyang pinipigilan. Ilang taon na ang nakakaraan, iniwan niya ang baryo na may isang lumang maleta at isang determinasyon na mas malaki kaysa sa kanyang takot. Ipinangako niya sa sarili na babalik siya bilang isang matagumpay na tao. Ngayon, natupad na niya ang pangakong iyon. Ang kanyang negosyo sa real estate ay mabilis na lumago. Ang kanyang mga pamumuhunan ay lumobo. Ang kanyang bank account ay higit pa sa sapat upang bilhin ang anumang naisin niya. Bawat buwan, nagpapadala siya ng malaking halaga ng pera sa bahay. Na-imagine niya ang sunod-sunod na pagbabago na nangyayari doon. Ang sasakyan na kanyang sinasakyan ay dahan-dahang pumasok sa makitid na kalsada ng baryo. Ang mga ilaw ng bahay ng mga residente ay tila madilim. Ang hangin sa gabi ay mamasa-masa, sinamahan ng amoy ng basang lupa at kahoy na panggatong. Ang mahinang boses ng mga bata na nag-aawit ay narinig mula sa maliit na surau sa dulo ng kalsada. Ang kapaligiran na iyon ay humipo sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngumiti siya ng bahagya. Sa kanyang isip, naisip niya si Sari na sumasalubong sa kanya nang may kumikinang na mata. Ang kanyang lola ay nakatayo sa pintuan na may tungkod na kahoy, umiiyak sa kagalakan sa pagkakita sa kanyang apo na umuwi na dala ang tagumpay. Ipinapalagay niya na ang lumang bahay ay naging isang disenteng gusali, matibay na dingding, bagong bubong, malinis na sahig. Lahat ng iyon ay maaaring mangyari sa perang ipinadala niya ng walang patid. Sinuri ni Arman ang kanyang cellphone. Walang bagong mensahe mula sa bahay. Sinasadya niyang hindi magbigay ng abiso. Nais niyang makita ang taos-pusong reaksyon, hindi isang handang pagtanggap. Nais niyang maramdaman ang sandali kung kailan ang kanyang tagumpay ay talagang may kabuluhan para sa mga taong mahal niya. Huminto ang sasakyan ilang metro mula sa kanyang bahay. Pinili niyang bumaba at maglakad. Dahan-dahan niyang kinaladkad ang maleta upang hindi maging maingay, matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Sa pagitan ng anino ng puno ng saging at ng tabingi na kawayan na bakod, nagsimula siyang makita ang silweta ng bahay mula sa malayo. Huminto siya sandali sa kanyang kinatatayuan.
Ang bahay ay tila madilim at tahimik. Tanging isang maliit na ilaw ang kumikinang sa loob tulad ng isang lampara ng langis. Bahagyang kumunot ang noo ni Arman. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na marahil ay patay ang pangunahing ilaw o marahil ay nagtitipid lang sila sa kuryente. Mabilis na lumitaw ang kaisipan na iyon at pagkatapos ay nawala. Lumakad ulit siya. Ngayon ay mas dahan-dahan. Habang papalapit, mas naging malinaw ang hugis ng bahay sa liwanag ng buwan. Ang mga kahoy na tabla sa dingding ay tila kupas. Ang bubong ay tila pareho pa rin tulad ng dati. Walang kapansini-pansing pagbabago. Walang bagong pintura, walang bakod na bakal, walang senyales ng malaking renobasyon. Bumagal ang mga hakbang ni Arman nang hindi niya namamalayan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pagmamalaki na kanina pa'y lumalago ay dahan-dahang naging isang tahimik na katanungan. Nakatayo si Arman ilang hakbang mula sa pintuan ng bahay. Ngayon ay wala ng distansya na makapagkukubli ng katotohanan. Ang mga kahoy na tabla na dati bulok ay nananatiling bulok. Ang ilang bahagi ay tila mas basag pa kaysa sa huling beses na siya umuwi ilang taon na ang nakakaraan. Ang sulok ng bubong ay tila tabingi, na parang naghihintay ng oras upang gumuho. Ang pintura na dati kupas na ay halos wala nang natira, nag-iwan ng kulay kahoy na kupas na kinain ng panahon. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit hindi dahil sa damdamin. Bawat buwan, nagpapadala siya ng milyon-milyong piso nang walang patid, nang hindi nagpapaliban. Kahit pa nangyari ang pagkalugi sa kanyang negosyo sa mga unang taon, inuna pa rin niya ang bahay na iyon. Sa kanyang isip, ang napakaraming pera ay higit pa sa sapat upang baguhin ang simpleng kubo na ito sa isang disenteng tahanan. Ngunit, ang nakatayo sa kanyang harapan ay ang parehong lumang bahay. Ang hangin sa gabi ay dumaan sa siwang ng dingding na lumikha ng isang mahinang ingay. Ang lampara ng langis sa loob ay nagpakita ng isang anino na dahan-dahang gumagalaw. Sinubukan ni Arman na kalmahin ang kanyang isip. Siguro ay nagre-renovate sila ng paunti-unti. Siguro ay nasa loob ang pagbabago. Lumapit siya sa maliit na bintana na malabo na ang salamin. Mula sa lumang siwang, sumilip siya sa loob. Ang tanawin na kanyang nakita ay nagpatigas sa kanyang panga. Walang bagong sofa, walang malaking aparador, walang modernong telebisyon o mamahaling kasangkapan tulad ng kanyang inaakala. Ang sahig ay lupa pa rin na pinatag. May banig na nakalatag sa sulok ng silid. Ang maliit na mesa na gawa sa kahoy na dati pinag-aaralan niya ay naroon pa rin, na parang hindi gumagalaw ang oras sa bahay na iyon. Nagsimulang gumapang sa kanyang isip ang isang kaisipan. Dahan-dahan ngunit matalas. Saan napunta ang pera? Ang tanong ay umalingaw-ngaw ng walang tunog. Sinubukan niyang itaboy ito. Ngunit ang imahe ng regular na paglilipat na kanyang ipinapadala bawat buwan ay patuloy na lumilitaw sa kanyang alaala. Ang malalaking numero na nagpapatahimik sa maraming tao ay ngayon ay tila isang bagay na naglaho na lamang. Naramdaman niya ang init na gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang leeg. Sa loob ng bahay, narinig ang isang mahina, mahaba at mabigat na pag-ubo. Ang tunog na iyon ay hindi estranghero. Ang tunog na dati niyang narinig noong bata pa siya. Nang bahagyang magkasakit ang kanyang lola dahil sa pagod sa pagtatrabaho sa palayan, ngunit ngayon ay naiiba ang tunog, mas malalim, mas mahina. Kumuyom ang kamao ni Arman, hindi siya agad pumasok. Nakatayo siya sa harap ng pintuan na kahoy na nagsisimula ng mabulok, sinusubukang ayusin ang kanyang mga damdamin na nagsisimula ng magulo. Pagkadismaya, pagkalito, pagdududa, lahat ay naghalo. Ang pangungulila na kanina pa'y nagpapainit ay ngayon ay tila nilalamon ng masamang anino na lalong lumalaki. Tinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok, ngunit huminto sa ere. Mula sa loob, narinig ang mahinang tunog ng kutsara na nagbabangga sa plato. Sinamahan ng malambing na boses ng isang tao na nagsasalita sa nakakakalmang tono.
Boses iyon ni Sari. Lumunok si Arman. Nang walang kumatok, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bisagra ay umingit ng mahaba, na sumira sa katahimikan ng gabi. Bahagyang umindayog ang lampara ng langis dahil sa hangin na pumasok. At sa mismong pintuan na iyon, lahat ng katanungan sa kanyang ulo ay nagsimulang maging akusasyon na handang sumabog. Ganap na bumukas ang pinto at sinindihan ng liwanag ng lampara ang tense na mukha ni Arman. Mabilis na lumingon si Sari, ang kutsara sa kanyang kamay ay huminto sa ere. Maputla ang kanyang mukha, lumaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat nang makita ang figura na nakatayo sa pintuan. Hindi niya inakala na uuwi si Arman ngayong gabi. Sa kanyang harapan, nakaupo ang lola na nakasandal sa dingding na gawa sa kahoy na may manipis na unan bilang suporta. Ang matandang katawan ay tila mas payat kaysa sa huling beses na nakita ito ni Arman. Ang pisngi na dati mataba ay ngayon ay malalim na. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang abutin ang kutsara, ngunit hindi niya ito kayang hawakan ng mahigpit. Nagpatuloy si Sari sa pagpapakain ng matiyaga, hinihipan ang pagkain upang hindi masyadong mainit bago dumampi sa labi ng lola. Ang kanyang mga galaw ay malambot, puno ng pagmamahal na parang wala ang mundo sa paligid niya. Ngunit para kay Arman, ang nakita niya ay kabaligtaran. Ang nakita niya ay ang bahay na nanatiling mahirap, ang lampara ng langis na ginagamit pa rin, ang simpleng damit ni Sari, ang basag na enamel na plato. Lahat ay tila patunay na walang malaking pagbabago kahit na buwan-buwan ay dumarating ang pera. Nanginginig ang kanyang dibdib. Arman, mahinang sabi ni Sari na may halong saya at kaba. Sinubukan ng lola na lumingon. Ang kanyang malabong mata ay sinubukang kilalanin ang figura sa harap ng pinto. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, na parang gustong banggitin ang pangalan ng kanyang apo, ngunit ang kanyang boses ay napigilan ng pag-ubo na muling dumating. Lumakad si Arman nang hindi sinasagot ang bati ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang maleta ng medyo malakas sa sahig na lupa na lumikha ng isang mahina na tunog. Ang kanyang tingin ay sumakop sa maliit na silid mula sa sulok hanggang sa sulok na parang naghahanap ng isang bagay na hindi niya makita. Inaasahan niyang makakita ng bagong aparador, malambot na kama, kahit na bentilador o modernong telebisyon. Ngunit ang naroon lamang ay ang pagiging simple na tila mas mabigat pa kaysa dati. Kumislap ang lampara. Nagsayaw ang anino nito sa mukha ni Arman na nagsisimulang mamula. Dahan-dahang tumayo si Sari, hawak pa rin ang mangkok. Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Mahina niyang sabi. Sinusubukang ngumiti. Hindi sinuklian ni Arman ang ngiti na iyon. Huminto ang kanyang tingin sa lola na bahagyang humihingal sa bawat paghinga. Ang manipis na kumot ay nakatakip sa matandang paa. Sa tabi niya, may mga bote ng gamot na nakahanay ng maayos. Ang ilan ay halos walang laman. Ang tanawin na iyon ay dapat sanang magdulot ng awa. Ngunit ang nauna nang bumangon sa loob ni Arman ay ang tanong na kanina pa'y bumabagabag sa kanyang isip. Saan napunta ang pera? Bakit ganito pa rin ang bahay na ito? Bakit walang pagbabago na tumutugma sa kanyang pagsisikap sa lahat ng panahong ito? Ang tunog ng orasan ay malinaw na narinig sa katahimikan na biglang naging nakakasakal. Humugot ng malalim na hininga si Arman, sinusubukang pigilan ang pag-aalburuto sa kanyang dibdib, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nagbago na. Ang init ng pag-uwi ay napalitan ng ningas ng pagkadismaya na mahirap itago. At sa maliit na silid na iyon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, dahan-dahang nagsimulang mabuo ang unang bagyo sa gabing iyon ng Ramadan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sa wakas ay nabasag ng mabigat at pigil na boses ni Arman. Bakit hindi nagbago ang bahay na ito? Mahina niyang sabi, ngunit matalim ang tono ng kanyang boses na parang kutsilyo. Tahimik si Sari, maingat niyang inilapag ang mangkok sa sahig na parang natatakot na ang maliit na ingay ay lalong magpapalala sa sitwasyon.
Umuubo pa rin ng mahina ang lola, sinusubukang ayusin ang kanyang hindi stable na paghinga. Nagpapadala ako ng pera bawat buwan, patuloy ni Arman. Ngayon ay lumakad siya sa gitna ng silid. Hindi kaunti, milyon-milyong piso. Pero bakit ganito pa rin ang lahat? Ang kanyang tingin ay sumakop sa mga basag na dingding na kahoy, ang umitim na bubong, ang malamig na sahig na lupa. Bawat sulok ng bahay ay tila nagpapalaki ng kanyang galit ng paunti-unti. Yumuko si Sari, ang kanyang mga daliri ay magkahawak, pinipigilan ang panginginig. Kuya, pag-uusapan natin ito mamaya, ng mahinahon. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mahinahon? Ngumiti ng sarcastic si Arman. Ano pa ang pag-uusapan? Saan napunta ang pera? Ang pangungusap na iyon ay mabigat na nakalutang sa hangin. Sinubukan ng lola na iangat ang kanyang payat na kamay, na parang gustong kumalma, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Tumitig lamang siya sa kanyang apo na may malabong mata na puno ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Nagtatrabaho ako araw at gabi sa ibang bansa, tumaas ang boses ni Arman. Tinitiis ko ang pangungulila, tinitiis ko ang pagod. Lahat ay para sa bahay na ito, para sa inyo. Dahan-dahang itinaas ni Sari ang kanyang mukha. May mga luha na nagsisimulang mamuo, ngunit pinigilan niya itong bumagsak. Hindi po kami kailanman humingi ng higit pa, kuya. Hindi ito tungkol sa humingi o hindi, putol ni Arman. Ito ay tungkol sa responsibilidad, tungkol sa tiwala. Naglakad siya pabalik-balik sa maliit na silid na iyon. Bawat hakbang ay nagdulot ng maliliit na alikabok mula sa sahig na lupa. Ang kanyang itim na maleta ay nakalatag malapit sa pintuan, kabaligtaran ng simpleng kapaligiran na pumapalibot sa kanya. Sa sulok ng silid, muling umindayog ng bahagya ang lampara dahil sa hangin sa gabi. Ang anino ng kanilang tatlo ay humaba sa dingding na kahoy. Mukhang isang larawan ng pamilya na nababasag dahil sa di pagkakaunawaan. Sa wakas ay nagsalita si Sari ng may mas matatag na boses. Kahit na malambot pa rin, hindi po nawala ang pera, kuya. Pagkatapos ay lumingon si Sari sa lola, pagkatapos ay bumalik kay Arman. Ginagamit po namin ito para sa mas mahalagang bagay. Ang sagot na iyon ay hindi nakakalma, bagkus ay lalo pang nagpakunot ng noo ni Arman. Mas mahalaga kaysa ayusin ang bahay na ito na halos gumuho na, tumaas ulit ang boses niya. Biglang umubo ng malakas ang lola, mas malakas kaysa dati. Yumuko ang kanyang katawan, nahihirapan sa paghinga. Agad na lumuhod si Sari sa tabi niya, hinimas ng dahan-dahan ang kanyang likod. Napatigil si Arman. Sandali! Ang kanyang galit ay naantala ng tunog ng pag-ubo na iyon. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang kanyang ego sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagkadismaya ay naging isang akusasyon na lalong naging malinaw ang direksyon. At ngayong gabi, sa gitna ng banal na buwan na dapat ay nagdudulot ng kapayapaan, ang maliit na bahay ay napuno ng nagiinit na apoy na nagsisimula ng lumaki. Hindi pa rin tumitigil ang pag-ubo ng lola. Inalalayan ni Sari ang matandang katawan upang muling makasandal ng komportable. Ang kanyang mga kamay ay sanay. Mabilis ang kanyang mga galaw, ngunit puno ng pag-iingat. Kumuha siya ng isang baso ng mainit na tubig, at dahan-dahan itong isinubo sa labi ng lola. Nakatayo si Arman hindi kalayuan sa kanila. Mabigat pa rin ang kanyang paghinga dahil sa emosyon na hindi pa humuhupa. Sagutin mo ako, Sari, sabi niya ng mas mahina, ngunit ang tono ay nananatiling matigas. Para saan ginamit ang pera? Hindi agad sumagot si Sari. Sinigurado niya na nalunok ng lola ang gamot na nasa kanyang palad. Pagkatapos medyo bumalik sa normal ang paghinga ng lola, saka lang siya lumingon kay Arman. Para sa gamot, maikli niyang sabi. Kumunot ang noo ni Arman. Gamot? Tumango si Sari. Halos 2 taon nang may sakit ang lola, sa simula ay madalas lang nahihilo at nanghihina. Akala namin ay dahil lang sa edad, ngunit unti-unti ay lumala ang kanyang kondisyon. Tiningnan ni Arman ang mga bote ng gamot sa tabi ng banig. Kanina ay nakita niya ito.
Ngunit hindi niya masyadong pinansin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, hindi na kasing taas ng kanina ang kanyang boses, ngunit puno pa rin ng pilit. Humugot ng malalim na hininga si Sari. Bawat beses na sinusubukan kong ikuwento ang kanyang kondisyon. Kuya, lagi mong sinasabing abala ka. Sabi mo, huwag nang dagdagan ang iniisip. Gusto kong mag-focus sa trabaho. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang tumama, ngunit sapat upang mapatahimik si Arman sandali. Malaki ang gastos sa ospital, kuya, patuloy ni Sari. Ilang beses siyang kinailangan i-confine, hindi mura ang gamot. Iminungkahi ng doktor ang regular na therapy. Ginagamit namin ang pera na ipinadala mo para doon. Lumunok si Arman. Gusto niyang tanggihan, gusto niyang sabihin na hindi pa rin ito makatwiran. Ang napakaraming pera ay dapat sapat na para sa gamot at pag-ayos ng bahay. Milyon-milyong piso bawat buwan. Sari, mahina ngunit matigas niyang sabi. Hindi maaaring mauubos iyon sa gamot lang. Dahan-dahang tumayo si Sari. Pagod ang kanyang mukha. Hindi lang dahil sa gabing iyon, kundi dahil sa bigat na kanyang dinadala sa lahat ng panahong ito. Hindi lahat para sa gamot. May gastos sa pagpapaospital, mga pagsusuri, transportasyon patungo sa syudad, at iba pang pangangailangan na patuloy na dumarami. Ang kondisyon ng lola ay hindi simple. Ipinikit ng lola ang kanyang mga mata na parang nakaramdam ng pagkakasala sa pagiging sanhi ng pagtatalo. Hindi nga po namin hinawakan ang bahay na ito, sabi ulit ni Sari. Dahil sa tuwing kailangan naming pumili, pinipili namin ang kalusugan ng lola. Ang bahay ay maaaring tumulo, maaaring kumpunihin ng pansamantala. Ngunit kung lumala ang kondisyon ng lola, wala kaming oras maghintay. Tahimik si Arman. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay pumasok, ang kanyang galit ay bahagyang gumalaw, ngunit ang pakiramdam ng pagtataksil ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Bakit hindi kayo humingi ng higit pa? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Sari. Ayaw po naming maramdaman ninyo na nabibigatan kayo. Ang sagot na iyon ay hindi agad nagpalambot sa puso ni Arman. Bagkus ay nagdulot ng halo-halong pagkakasala at pagkadismaya na mahirap niyang ipaliwanag. Sa labas, ang tunog ng bedok sahur mula sa malayo ay nagsimulang marinig ng mahina na nagpapaalala na lalong lumalalim ang gabi. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na iyon, ang kanilang pag-uusap ay bagong pumasok sa mas malalim at mas masakit na bahagi. Ang tunog ng bedok sahur na umalingaw-ngaw mula sa malayo ay tila ironiya sa gitna ng tensyon na bumalot sa maliit na silid. Dapat sana ang mga huling gabi ng Ramadan ay puno ng kapayapaan, panalangin at pagsuporta sa isa't isa. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Dahan-dahang umupo si Arman sa lumang bangko na kahoy na dati madalas niyang gamitin sa pag-aaral. Umingit ang bangko nang tanggapin ang bigat ng kanyang katawan. Tumitig siya sa sahig na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Ako ang asawa mo, sabi niya sa wakas. Mas mahina ang boses ngunit puno ng pagkadismaya. May karapatan akong malaman ang ganito kalubhang kondisyon ng lola. Hindi sumagot si Sari. Umupo siya ulit sa tabi ng lola, inaayos ang manipis na kumot na nakatakip sa matandang paa. Tama ka kuya, mahina niyang sabi. Pero bawat beses na sinisimulan kong ikuwento, lagi mong sinasabing may meeting ka, may malaking proyekto, may investor, sa huli, huminto na ako sa pagsubok. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na piraso na tumusok sa puso ni Arman. Naalala niya ang mga maikling pag-uusap sa telepono, ang kanyang sariling boses na madalas ay nagmamadali na gustong tapusin agad ang tawag dahil sa kanyang abalang schedule. Mag-focus muna sa trabaho, ang mga bagay sa bahay ay mamaya na. Madalas niya itong sabihin, hinimas niya ang kanyang mukha ng magaspang. Kaya kayo ang nagdesisyon ng lahat mag-isa. Sabi niya,
Sinusubukang panatilihin ang natitirang kanyang ego. Hindi po namin kailanman naramdaman na nagdedesisyon kami mag-isa, sagot ni Sari. Sinusubukan lang po naming mabuhay. Bawat buwan na dumating ang pera, ginagamit namin ng maayos para sa gamot. Para sa pang-araw-araw na pagkain, nagtatahi ako ng damit ng mga kapitbahay. Unti-unti, sapat na. Tinaas ni Arman ang kanyang ulo. Nagtatrabaho ka? Dahan-dahang tumango si Sari. Matagal na. Ang sagot na iyon ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Arman. Na-imagine niya ang sarili na dumadalo sa mga business meeting sa matataas na gusali. Samantalang sa baryo, ang kanyang asawa ay nagtatahi sa ilalim ng madilim na ilaw para lang matustusan ang maliliit na pangangailangan. Dahan-dahang idinilat ng lola ang kanyang mga mata. Hinanap ng kanyang tingin ang mukha ng kanyang apo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit tanging malabong tunog ang lumabas. Bahagyang umangat ang payat na kamay na parang gustong hawakan si Arman. Bumangon at lumapit si Arman nang hindi namamalayan. Lumuhod siya sa tabi ng banig. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang mukha ng lola nang napakalapit. Ang mga kunot sa kanyang balat ay lalong lumalim. Ang kanyang mga mata ay madilim, ngunit nagtatago pa rin ng parehong init tulad noong bata pa siya. Lola, halos hindi marinig ang kanyang boses. Bahagyang ngumiti ang lola kahit malinaw na pinipigilan ang sakit. Simple ang ngiti, walang akusasyon, walang reklamo. Sa loob ni Arman, may nagsimulang bumagsak, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, biglang umubo ulit ang lola. Sa pagkakataong ito ay mas malakas at mahaba. Yumuko ang kanyang katawan, nahihirapan sa paghinga. Nataranta si Sari sa pagsuporta sa katawan upang hindi ito bumagsak. Napatigil si Arman ng ilang segundo bago sa wakas ay tumulong sa pagsuporta sa likod ng lola. Sa kanyang mga kamay, ang katawan na iyon ay tila napakagaan. Masyadong magaan para sa isang taong dating nagpakasakit sa pagpapalaki sa kanya. Sa pagitan ng nakakawasak na tunog ng pag-ubo, nagsimulang maramdaman ni Arman na ang problema ngayong gabi ay marahil mas malalim pa kaysa sa bahay na hindi nagbago. Hindi tumigil ang pag-ubo sa loob ng ilang segundo. Humihingal ang lola. Ang kanyang paghinga ay tila nakakulong sa dibdib. Agad na kinuha ni Sari ang maliit na tela at pinunasan ang sulok ng kanyang labi. Sinusuportahan ni Arman ang payat na katawan gamit ang dalawang kamay. Nararamdaman ang pagiging gaan ng figura na dating napakalakas sa kanyang alaala. Lola, huminga ka ng dahan-dahan, bulong ni Sari na nanginginig ang boses. Naramdaman ni Arman ang buto sa likod ng lola na nakausli sa ilalim ng manipis na damit. Dati, ang mga kamay na iyon ang gumagabay sa kanya patungo sa palayan na nagkakarga sa kanya kapag siya ay nilalagnat, na humahaplos sa kanyang ulo tuwing siya ay umiiyak dahil sa pang-aasar ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nanginginig at walang magawa. Ilang sandali pagkatapos, humupa ang kanyang pag-ubo na nag-iwan ng maikling paghinga. Ipinikit ng lola ang kanyang mga mata, pagod. Dahan-dahang isinandal ulit ni Sari ang kanyang katawan. Nakaluhod pa rin si Arman doon. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig na lupa. Ang galit na kanina pa'y nagiinit ay ngayon ay tila napigilan ng katotohanan na hindi niya maaaring baliwalain, ngunit hindi pa lubos na gumuho ang kanyang ego. Gaano kalubha ang sakit niya? Tanong niya, nang hindi tinitignan si Sari. Tahimik si Sari sandali bago sumagot. Sabi po ng doktor ay may malubhang problema sa baga niya. Ang edad at sakit niya ay nagpapababa ng husto sa kanyang resistensya. Ilang beses siyang kinailangan i-confine dahil sa hirap sa paghinga. Tiningnan ni Arman ang maliit na bote ng oxygen sa sulok ng silid na kanina ay hindi niya napansin. Ang manipis na tubo ay nakabalot ng maayos sa tabi nito. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bakit hindi ninyo dinala sa malaking ospital sa siyudad? Ang kanyang boses ay tila mas malambot, ngunit may natitira pa ring pagsisisi na naging banayad na akusasyon. Ginawa po namin,
Sagot ni Sari ng ilang beses, malaki po ang gastos. Ang pera na ipinadala ninyo ay halos lahat doon napunta. Naalala ni Arman ang mga numero ng transfer na karaniwan niyang ginagawa ng hindi gaanong nag-iisip. Para sa kanya, iyon ay isang maliit na bahagi lamang ng kita ng proyekto. Ngunit sa bahay na ito, ang mga numero na iyon ay naging karagdagang paghinga, karagdagang araw, karagdagang pagkakataon upang mabuhay. Muling idinilat ng lola ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Arman na nakaluhod pa rin. Dahan-dahan, gamit ang natitirang lakas, inangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ng kanyang apo. Ang haplos na iyon ay mahina, ngunit sapat upang mapatigil si Arman. Umuwi ka na? Mahinang bulong ng lola. Ang dalawang simpleng salitang iyon ay tumama sa dibdib ni Arman ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Walang reklamo tungkol sa pera, walang protesta tungkol sa bahay na hindi naayos. Tanging isang malambing na pagbati na parang ang kanyang pag-uwi ang pinakamahalagang bagay. Yumuko si Arman, pinipigilan ang isang bagay na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ng kanyang isip na humanap ng butas upang maunawaan ang lahat. Kung totoo na ang pera ay ginamit para sa paggamot, bakit nararamdaman pa rin niya na may bahagi ng kwento na hindi pa lubos na nabubuksan? Sa labas ng bahay, nagsisimula ng marinig ang mahinang tunog ng azan sahur mula sa malayo. Ang oras ay lumipas nang walang pakialam sa pagkabalisa na bumalot sa silid na iyon. At sa gitna ng tunog ng azan na tumatawag sa mga tao upang magsaul, nagsimulang maramdaman ni Arman na ang gabi ng kanyang pag-uwi ay hindi na kailanman magiging pareho. Pagkatapos humupa ang azan sahur, lalong tumahimik ang kapaligiran sa loob ng bahay, tanging ang paghinga ng lola na hindi pa rin stable at ang mahinang tunog ng kahoy ng dingding na paminsan-minsan ay umingit. Dahan-dahang tumayo si Arman mula sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga tuhod ay tila matigas. Hindi lang dahil sa matagal na pagluhod, kundi dahil sa bigat na ngayon ay nagsisimulang pumindot sa kanyang dibdib. Tumayo si Sari at naglakad patungo sa sulok ng silid. Binuksan niya ang lumang kahoy na aparador na bahagyang tabingi ang pinto. Mula sa loob, inilabas niya ang isang makapal na brown na folder na gusot na ang dulo. Gusto mo bang malaman kung saan napunta ang pera? Mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Arman, ngunit sinundan ng kanyang tingin ang bawat galaw ni Sari. Binuksan ang folder sa maliit na mesa. Isa-isa inilabas ni Sari ang mga papel na nakatago sa loob. Mga resibo ng ospital, resulta ng laboratorio, reseta ng doktor na may mahabang listahan ng gamot, patunay ng paglilipat ng bayad. Lahat ay nakahanay ng maayos, may petsa na nakasulat sa kamay ni Sari. Lumapit si Arman nang hindi namamalayan. Kinuha niya ang isa sa mga pahina ng resulta ng pagsusuri. Ang pangalan na nakasulat sa harap ay nagpatigil kay Arman. Sa pangalan ni Arman mismo, binuksan niya ang unang pahina. Ang balanse na nakasulat ay hindi maliit, malaki pa nga para sa isang savings account na hindi niya kailanman alam ang existence. Ano ito? Mahina ang kanyang boses, halos hindi makapaniwala. Ito ang natitirang pera na hindi nagamit, sagot ni Sari. Hindi lahat ay ginamit namin para sa gamot. Laging sinasabi ng lola na magtabi ako at itago. Binalik ni Arman ang pahina. Bawat buwan may deposito mula sa pera na kanyang ipinadala, ngunit hindi lahat ay inilabas. Ang ilan ay nanatiling buo. Bakit? Mahina niyang tanong. Yumuko si Sari sandali bago sumagot, sabi ng lola. Kung isang araw ay bumagsak ang negosyo mo o nahihirapan ka, may hawak ka pa rin. Ayaw niyang maubos lahat ng pera dito. Tinitigan ni Arman ang lola na ngayon ay dahan-dahang nagbubukas ng kanyang mga mata. Mahina ang kanyang tingin, ngunit puno ng natitirang katatagan. Nagtatrabaho ka ng husto, bulong ng lola. Ayaw kong umuwi ka nang walang dala kung sakaling bumagsak ka. Tila huminto sandali ang mundo ni Arman. Sa lahat ng panahong ito,
Dumating siya na iniisip na ang kanyang pera ay naubos ng walang bakas. Naramdaman niya na pinagtaksilan siya, naramdaman na hindi siya pinahalagahan. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, ang pera ay inalagaan, itinabi, itinago sa kanyang sariling pangalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang passbook. Sa loob ng kahoy na kahon, may iba pang mga sobre na hindi pa niya nabubuksan. Nagsimulang maramdaman ng kanyang puso na hindi pa lubos na nabubunyag ang sikreto ngayong gabi. At sa gitna ng tunog ng takbir Maghrib na nagsisimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo, napagtanto ni Arman na ang tunay na sorpresa ng kanyang pag-uwi ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog ng takbir Maghrib ay mahinang umalingaw-ngaw mula sa suraw sa dulo ng kalsada, pinupuno ang mga siwang ng bahay na kahoy ng isang panginginig na nakakakalma at nakakakilig sa puso. Nakatayo pa rin si Arman sa harap ng maliit na mesa. Ang passbook sa kanyang kamay ay tila lalong bumibigat. Tiningnan niya si Sari pagkatapos ay bumalik sa lola. "Bakit hindi ninyo sinabi?" Halos pabulong ang kanyang boses. Bahagyang ngumiti ang lola. Hindi na kailangan sabihin. Binuksan ni Arman ang isa pang sobre sa loob ng kahoy na kahon. Sa loob nito ay may ilang papel na may maliliit na numero, mga sulat kamay ng lola na simple. Bawat buwan may detalye ng mga gastos, natitirang pera at ang halaga na itinago ulit. Ang sulat ay hindi maayos, ngunit puno ng pag-iingat. Bawat piso ay binilang, mahinang sabi ni Sari, at laging sinusubaybayan ng lola. Kung gusto kong kumuha ng higit pa para ayusin ang bahay, hindi pinahintulutan ng lola. Tiningnan ni Arman ang basag na dingding na kahoy. "Bakit, lola? Halos gumuho na ang bahay na ito." Dahan-dahang humugot ng hininga ang lola. "Ang bahay ay maaaring kumpunihin." Huminto siya sandali, inaayos ang kanyang maikling paghinga. "Ang perang iyon ay pinagpaguran mo, huwag mong ubusin lahat dito." Mahigpit na hinawakan ni Arman ang papel sa kanyang kamay. "Pero bakit ang dami ng naipon? Marami na akong pera sa ibang bansa." Matagal siyang tiningnan ng lola na parang gustong siguruhin na talagang nakikinig ang kanyang apo. Ang nasa itaas ay hindi laging nasa itaas, mahina niyang bulong. "Kung isang araw ay bumagsak ka, huwag kang umuwi ng walang dala." Ang mga salitang iyon ay tumusok ng mas malalim kaysa sa akusasyon kagabi. Tahimik si Arman. Naalala niya ilang taon na ang nakakaraan nang halos gumuho ang kanyang negosyo dahil sa pagkakamali ng kanyang kasosyo. Nagawa niyang bumangon, ngunit sa panahong iyon naramdaman niya ang pagiging marupok ng posisyon sa tuktok. Ngunit hindi niya kailanman ikinuwento ang kanyang takot sa sinuman sa bahay na ito. Lumalabas na naisip na ng lola iyon. Kinuha ni Sari ang huling piraso ng papel mula sa kahoy na kahon. Mayroon pa po ito, tinanggap ni Arman. Isang maikling tala, nakasulat sa nanginginig na kamay. Kung isang araw ay umuwi si Arman at magalit dahil hindi nagbago ang bahay na ito, hayaan niyang basahin ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Arman. Nagpatuloy siyang magbasa. "Sinasadya naming hindi itayo ng malaki ang bahay na ito. Hindi dahil sa hindi kami kaya, kundi dahil natatakot ang lola na kung maging maringal na ang lahat. Malimutan mo kung paano nagsimula mula sa ibaba. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sa labas, lalong lumakas ang takbir. Sa loob, lalong lumalim ang katahimikan." Dahan-dahang itinaas ni Arman ang kanyang mukha at tiningnan ang lola na ngayon ay nakapikit na, pagod pagkatapos masyadong magsalita. Lahat ng akusasyon na kanyang ibinato kagabi ay ngayon ay parang batong ibinato niya sa sarili. Gayunpaman, may isa pang pangungusap sa talaan na iyon na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang layunin na tila mas malaki pa kaysa sa usapin ng pera at ng bahay na hindi naayos. Muling yumuko si Arman sa papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang huling linya na kanina'y nalampasan ng kanyang mga mata na may luha. "Kung maringal na ang bahay na ito, baka nahihiya kang alalahanin ng iyong pagkabata. Ayaw ng lola na mawala ka sa iyong daan pauwi.
Mabigat ang paghinga ni Arman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha at tiningnan ang paligid ng silid. Basag na dingding na kahoy. Malamig na sahig na lupa. Maliit na mesa kung saan siya dati nag-aaral magbasa. Lahat ng inakala niyang patunay ng kabiguan kagabi ay ngayon ay naging saksi sa kanyang sariling paglalakbay sa buhay. Sinasadya ng lola na hindi ayusin ang bahay na ito. Tumango ng mahina si Sari. Ilang beses ko siyang inaya na mag-renovate. Laging sinasabi ng lola, sapat na ang kumpunihin upang hindi gumuho. Ang natitira ay hayaan na lang. Muling lumuhod si Arman sa tabi ng lola. Bakit ganoon, lola? Dahan-dahang idinilat ng lola ang kanyang mga mata. Sa kanyang tingin ay may kapayapaan na hindi natitinag. Dahil ang bilis mong magbago, bulong niya. Bawat pag-uwi mo, mas mamahalin ang damit mo. Mas mataas ang kwento mo, apo. Natatakot ako na isang araw ay maramdaman mo na masyadong mababa ang bahay na ito para sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay tumama mismo sa puntong pinakatago niya. Kagabi, nang una niyang makita ang bahay na ito na hindi nagbago, hindi ba't ang unang lumabas ay ang kahihiyan. Kahihiyan kung malalaman ng kanyang mga kasosyo sa negosyo, kahihiyan kung makikita ng mga tao kung saan siya nanggaling. Yumuko si Arman ng malalim. Hindi niya ito kayang tanggihan. Ayaw ng lola na makalimot ang kanyang apo kung paano mamuhay ng simple, patuloy ang mahinang boses. Kung komportable at maringal na ang lahat, baka bihira ka nang umuwi. Pero kung ganito pa rin ang bahay na ito, lagi mong matatandaan, sa wakas ay bumagsak ang kanyang luha nang hindi niya mapigilan. Hindi ito malakas na iyak kundi ang pagbagsak ng depensa na matagal na niyang binuo ng mahigpit. Naramdaman niya na hubad siya sa harap ng isang simple ngunit malalim na katotohanan. Sa lahat ng panahong ito, ipinagmamalaki niya ang pag-angat ng antas ng pamilya sa pamamagitan ng pera. Ngunit, ang lola ay pinanatili siyang hindi mawalan ng kanyang pinagmulan. Ang kahoy na kahon, ang passbook, ang bulok na bahay, lahat ay hindi senyales ng pagpapabaya. Lahat ay anyo ng tahimik na pagbabantay. Sa labas, patuloy na umalingaw-ngaw ang takbir, binabalot ang gabi ng kadakilaan na nagpapaalala sa tao kung gaano kaliit ang kanilang sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Arman ang kamay ng lola. Halos hindi ako nakaintindi, lola, bulong niya. Bahagyang ngumiti ang lola. Ang mahalaga ay umuwi ka. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Arman na ang sukdulan ng kanyang pag-uwi ay hindi ang makakita ng maringal na bahay na nakatayo, kundi ang muling paghahanap sa kanyang sarili na halos nawala sa likod ng tagumpay. Ang gabing iyon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Pagkatapos mag-iftar ng simple, tanging tubig at datiles na lamang ang natira sa lumang enamel na plato, pinili ni Arman na umupo sa sahig na lupa sa tabi ng lola. Inalis niya ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang puting kamiseta ay nakatiklop hanggang siko. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang magpakita ng malaki. Kinuha niya ang maliit na mangkok mula sa kamay ni Sari. Ako na, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Sari sandali at pagkatapos ay tumango. Ibinigay niya ang kutsara nang walang maraming salita. Maingat na sinubuan ni Arman ang lola, hinihipan ang bawat maliit na kutsara upang hindi masyadong mainit. Ang kanyang mga kamay na karaniwang pumipirma ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay ngayon ay dahan-dahang gumagalaw na puno ng pag-iingat. Bawat galaw ay tila nagbabayad ng nawalang oras. Dahan-dahang idinilat ng lola ang kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay malambot na puno ng kasiyahan. Nandito na ako ngayon, lola, bulong ni Arman. Sa sumunod na ilang araw, kinansela ni Arman ang lahat ng kanyang schedule. Ang mga tawag mula sa ibang bansa ay hinayaan niyang hindi masagot. Pinili niyang manatili sa bahay na iyon, matulog sa manipis na banig, gumising sa sahur at matagal na nakaupo sa tabi ng lola bawat gabi.
Nagsimula siyang tingnan ang bahay na iyon sa ibang paraan. Ang mga basag sa dingding ay hindi na simbolo ng kahirapan, kundi saksi ng mahabang paglalakbay. Ang sahig na lupa ay hindi na nakakahiya, kundi ang lugar kung saan siya unang natutong tumayo bago lumakad ng malayo upang iwan ang baryo. Gayunpaman, hindi gaanong bumuti ang kondisyon ng lola. Sa huling 10 araw ng Ramadan, nang ang langit ay tila mas tahimik kaysa karaniwan, lalong humina ang paghinga ng lola. Mahigpit na hinawakan ni Arman ang kanyang kamay. Si Sari ay nakatayo sa kabilang panig, nagbabasa ng panalangin nang nanginginig ang boses. "Lola," bumagsak ang boses ni Arman. Idinilat ng lola ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay kalmado, walang takot, walang pagsisisi, tanging kapayapaan. "Huwag mong kalimutang umuwi," mahina niyang bulong. Ang pangungusap na iyon ang naging huling hininga na lumabas sa kanyang labi. Yumuko si Arman, idinikit ang kanyang noo sa payat na kamay na dahan-dahang nawawalan ng init. Ang kanyang iyak sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan. Hindi na niya inaalala na mukhang mahina. Ilang araw pagkatapos ng pagpanaw ng lola, nagpasya si Arman na i-renovate ang bahay, ngunit hindi niya ito ganap na giniba. Pinanatili niya ang isang bahagi ng lumang kahoy na dingding, ang maliit na mesa kung saan siya nag-aaral, at ang kahoy na kahon na nagtatago ng passbook at sulat kamay ng lola. Sa wakas ay tumayo ng mas matibay ang bahay, ang bubong ay hindi na tumutulo. Ang sahig ay nilagyan na ng simpleng tile, ngunit sa isang sulok, ang mga alaala ay pinanatiling buhay. Bumalik si Arman sa ibang bansa pagkalipas ng ilang panahon, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang puso. Hindi na siya nagpapadala ng pera basta bilang obligasyon. Umuuwi na siya ng mas madalas. Tumatawag siya hindi lang para mag-usap tungkol sa negosyo, kundi para makinig ng simpleng kwento tungkol sa mga araw sa baryo. Dati siyang isang tao na pakiramdam ay mayaman dahil sa mga numero sa kanyang bank account. Ngayon alam na niya na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng lugar na uuwi at ang taong naghihintay sa iyo nang hindi kailanman binibilang kung gaano na ang iyong ibinigay.